Magandang gabi. Nandito ako ngayon sa tahanan namin ni Pina. Tahanan ang tawag ko kasi itong bahay na to punong-puno ng pagmamahal. Kahapon, September 13, birthday ko. Lumabas kami ng mga anak ko. Kumain kami sa isang masarap na restaurant. Pero tatapatin ko kayo, malungkot ako. Siyempre, ito yung first birthday ko as a married man na hindi ko kasama yung pinakamamahal kong misis na si Bina na nasa langit na ngayon. Limat kalahating buwan na palang patay siya. So, limat kalahating buwan na pala ako nagluluksa. Aminin ko sa inyo, yung unang 3 buwan ng pagluluksa ko, yun ang kalbaryo sa akin. Kasi yun yung panahon na iyak ako ng iyak halos araw-araw. Tapos sobrang lungkot ko, tsaka sobrang namumulila ako kay Bina. Lagi pa akong tulala, napapansin ng mga anak ko. Lagi nagpa-flashback kasi sa akin yung mga trahedyang nangyari kay Bina. Mula nung na-stroke siya sa Osaka Airport sa Japan. Tapos na-confine siya sa isang Japanese hospital na sobrang higpit. Nabibisita lang namin si Bina 3 times a month. Tapos yung hirap namin sa pagtransport kay Bina mula Japan pabalik ng Pilipinas by Philippine Airlines. Ang hirap nung yung nakikiusap pa kami sa gobyerno. Tapos nagbayad pa kami ng 6 na upuan sa Philippine Airlines para mailipad lang si Bina. Hanggang sa pagpanaw ni Bina sa ICU ng Parañaque General Hospital. Nakadagdag pa sa pag-iisip ko yung mga magagandang alaala ni Bina. Yung mga magagandang alaalang iniwan niya. Magandang alaalang iniwan niya sa pamilya namin. Magandang alaalang iniwan niya sa nanay niya, sa mga kapatid niya. At saka yung magandang alaala na iniwan niya sa mga kaibigan niya. Nung una, dahil nga madalas mangyari yung sumpong ng pangungulila at sobrang lungkot at lagi akong tulala, akala ko talaga may mental depression na ako. Minsan nga naiisip ko baka nababaliw na ako kasi minsan may mga time nun iniisip ko, lalo na yung time na pabalik-balik kong iniisip na parang sinisisi ko yung mga doktor sa ospital. Iniisip ko may kapabayaan na nangyaring konti. Pero eventually nawala rin yon kasi nung lagi ako nagdadasal na at saka kinakausap ko ang ating Panginoon, parang binigyan ako ng liwanag na hindi ko dapat sisihin yung mga gumumot sa misis ko. Ito yung paninisi ko na palitan ng gratitude sa ating Panginoon kasi nagpapasalamat ako sa Kanya
nakapaghanda pa si Bina spiritually. Kaya naniniwala ako na sa langit na talaga ngayon si Bina. Pinagdarasal niya rin kami siguro doon sa langit na sana makarating din kami, yung pamilya niya at saka yung iba pang mahal niya sa buhay. All along, ang akala ko yung mga nararanasan kong biglaang lungkot, pangungulila, pag-iyak-iyak, at saka yung pagkatulala ko, akala ko sakit na yon. So inisip ko magpatingin na sa psychiatrist. Pero bago ako nagpatingin, di-research ko muna sa internet. Doon sa internet na discover ko na may pangalan pala yung kalagayan o yung karanasang yon. Ang pangalan niya, grief attack. Ayon doon sa research ko, hindi naman daw yun sakit. Kaya hindi yun ginagamot. Hindi rin yung depression. Biglaan daw ang pagsumpong noon, hindi na pipredict. Kadalasan ang nakakaranas daw noon yung mga balo na tulad ko at saka yung mga taong namatayan ng anak o magulang. Nabasa ko rin doon sa internet, may nagtitrigger nito. Ang karaniwang nagtitrigger nito, itong mga sumusunod. Yung mga lugar, paboritong lugar, yung pinupuntahang mag-asawa. Tulad nung favorite restaurant nyo o paborito nyong pasyalan, yun, nakakapag-trigger yun. Another, yung mga importanteng dates at events sa buhay nyo, tulad nung wedding anniversaries nyo at birthday nyo o kaya birthday ng mga anak nyo, nakakapag-trigger din yun. Ang pagsolusyon daw, case to case basis. Sa kaso ko, ang mga ginawa kong pagsolusyon, unang-una, pag sinumpong ako o inatake ako ng biglang lungkot o yung natutulalaan ako sa pangungulila, hinahayaan ko lang siyang dumaan. Kung kailangan iiyak ko. Sinisigurado ko lang hindi ako masyado matutulala o kaya yung pag-iisip ko malilihis, kasi pwede akong madisgrasya. May nangyari kasing minsan, nagdadrive ako noon, biglang napadaan ako dun sa paboritong restaurant namin ni Bina. Biglang nabalutan ako ng sobrang lungkot at pangungulila. Tapos nag-iyak-iyak na lang ako. Nawala ako sa sarili ko. Yung pag-iisip ko, yung focus ko sa pagdadrive, nawala din. Kaya hindi ko namalayan, nag-change lane na pa lang ako. Buti na lang, merong isang sasakyan napansin na parang kakaiba yung ginagawa ko, na nagbusina sa akin. Yun, nagising ako at nakaiwas ako sa aksidente. Hindi ko sinusuppress o pinipigilan yung grief attack kapag sumusumpong ito. Kasi sa experience ko, mas sinusuppress ko, mas dumadalas yung sumpong, at saka yung episode niya mas tumatagal. Ang another solution ko para
dumalang yung sumpong ng grip attack, pupunta ako doon sa mga places na alam kong therapeutic sa akin. Tulad nung Heritage Park and Cemetery kung saan nakalibing si Bina. Doon kinakausap ko si Bina. Pag nandoon ako, yung nagkakaroon ako ng liwanag sa pag-iisip. Tsaka parang gumagaan yung pakiramdam ko. Ganun din sa sa dagat ng Mall of Asia. Kapag pumupunta ako doon, ganun din yung nangyayari sa akin. Nagkakaroon ako ng inner peace. Tsaka nahalata ko nakakagamot para hindi dumalas yung atake ko ng grip attack. Malaking tulong din para dumalang o umunti yung sumpong ng grip attack yung faith natin sa ating Panginoon. Malaking bagay kung nagdadasal tayo lagi at saka pinagninilayan natin yung turo ng ating Panginoon. Basa kayo ng Bible. Maraming Bible verses na tungkol sa death at saka yung sa loss of a loved one. Yun, malaking tulong yun. Sa mga kapwa ko balo at sa mga taong namatayan ng anak o magulang, alam ko nakakaranas din kayo nito yung sumpong ng matinding lungkot, pangungulila, at saka yung pag-iyak-iyak. So, ang tawag doon, grip attack. Subukan niyong i-apply sa inyo yung solusyon na sinabi ko rito. Let's hope na makatulong din yun sa inyo. Kung hindi man effective sa inyo, pwede nyo namang pagnilayan na kung ano ang kailangang adjustment na gagawin nyo para dumalang o umunti yung sumpong nyo ng grip attack. Sa lahat ng nanood ng vlog number 5 ko ngayon, sana may naidulot tong aral sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa programang kong My Grief Journey as a Widower. Ito uli si Manny Esmero, ang kaibigan niyong balo, pansamantalang nagpapaalam. God bless.